Isa itong matinding balita sa lipunan sapagkat naglabas na nga ng pahayag si Atty. Panelo hinggil sa umano'y katiwalian sa administrasyon at ang pagiging sunod-sunuran ng Pangulo sa kanyang nalalapit na tagapayo. Ayon sa kanya, tila hindi kayang panindigan ni PBBM ang kanyang liderato at ito ay nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa publiko. Isang pag-atake rin ang inabot ng Administrasyong Marcos sa kapila ng pagpupursige ng taong bayan para sa tunay na pagbabago. Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng mga mamamayan tungkol sa kasalukuyang pamahalaan. Ang paglalantad ng mga isyu ng katiwalian at kakulangan sa liderato ay nagbibigay inspirasyon sa taong bayan na ipaglaban ang kanilang karapatan at isulong ang hinahangad na pagbabago. Walisan na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kung natalo kayo, ibig sabihin, galit pa rin ang Pilipino. Ay hindi, nanalo kayo eh. Sayang kung mawawaldas ang ginawa niyong pag-ahon ng pamilyang Marcos. Kaya ituloy po ninyo yung legacy na iniwan ninyong ama na kahit na sinabi nilang tinanggal, hindi rin matatanggihan, mapapasinungalingan na maraming ginawa ang inyong ama. Kaya nga yung concern ni Presidente, nangihinayang talaga siya dito kay Presidente Marcos yun. Sayang. Kailangan, sabi niya, suportahan natin. Ang problema lang yung mga ninombrahan nyo, yung mga kalyado nyo sa Kongreso, kinakaladkad kayo sa mga kalokohan nila, mga kawalang hiya nila, mga kabulastugan nila. Ayan, si Tambaloslos yun. Si Tambaloslos po ang number 1 na nagpagulo dyan. Oh, di ba? Kabalastugan. Mga kawalang hiyaan, mga kabalastugan sa Kamara. Ayan po, dahil napalibutan po siya ng mga kademonyuhan, mga kaibigan. Lalo-lalo na si Ahas. Oh, yung Ahas niya, palagi niyang katabi. Yun ang palaging chuchu dun eh. Palaging sulsul sa kanya. Eto namang si Kuting, oo lang ng oo, dahil wala siyang magawa, dahil si Ahas po ay isang abogado. At siya, hindi naman siya abogado. Kaya tama itong sinabi ni Atty. Panelo, mga kaibigan. For almost 4 decades po, nag-antay itong mga Marcos para makabalik sa pwesto. Pero anong ginawa nila? Nanalo nga sila. Dahil siguro, hindi natin alam, baka siguro sa smart magic yan. Pero nakapasok po sila sa Malacanang. Nakabalik po sila after almost 4 decades. Pero anong ginawa? Sinayang lang. Winaldas nila, mga kaibigan, no? Winaldas nila ang pagkakataon na binigay sa kanila, mga kaibigan, na makabalik sa Malacanang. Ngayon, baka sapitin niya po ang nangyayari nung sa tatay niya. Kasi dahil sa mga ginagawa niya, mga kaibigan. Kasi napakasimple na naman ang hinaing or mga gusto ng mga tao eh. 'Di ba? Sagutin mo sana kami. Magbigay ka naman ng concern, magpakita ka ng concern sa mga tao. Dahil pag hindi po kayo nagpakita ng concern, ay talagang maliligwak kayo sa pwesto. Kaya po, mga kaibigan, alamin po natin mamaya yan sa mga sinasabi po o pahayag po ni Atty. Panelo, guys. Sa wakas, talagang nagsalita na po itong si Atty. Panelo. Despite po, mga kaibigan, sa mga nangyayari, ang dami ng mga ang dami ng mga issue. Ngayon, may paliwanag din si Atty. Panelo, guys, patungkol po sa kaso ni Pastor. Okay, mga kaibigan, meron po tayong good news. Dahil ito po si BP, guys, meron siyang pahayag patungkol po sa DepEd Secretary. Kasama po dyan si Senator Tolentino. Mamaya po, parang interview to Tapos, meron pa tayong isang issue, mga kaibigan. Kanina po, di ba, naging topic natin, guys, yung pag-take down ng post, FB post or meta post ni VP Sara. Tinake down po, mga kaibigan, di ba? Ngayon, nagsalita na po si VP Sara. Nagbigay na siya ng kanyang pahayag para klaruhin po ang nangyari kung bakit po nawala yung post na yon. At yan po mga pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, at meron pa tayong isisingit, Dahil ito po,
lusot po si Pastor, mga kaibigan. Meron pong pahayag dito si Senator Tolentino na makakalusot po si Pastor, guys, sa Senado or sa Senate hearing. Dito hindi alam to ni Risa. Siguradong iiyak siya dito, guys, pag nalaman niya. So yun po mga issue natin ngayong gabi, pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, live na naman tayo, guys. Magandang gabi. Happy Tuesday po sa ating lahat. Pasensya na kayo, medyo nawawala na naman tayo ng boses, pero hindi naman. Dahil lang po may sipon tsaka ubo, no? Kaya ganyan yan. Malapit na po tayo maayos, guys. So anyway, mga kaibigan, eto na ngang sinasabi natin. Dahil po, akala po ng mga kalaban, guys, o akala po itong si Risa, siya po ang pinakamalakas sa Senado. Oh, feeling mo lang, no, Risa? Dahil mga kaibigan, talagang pilit nila, no? Pinagtutulungan po itong si Pastor, mga kaibigan, para humarap po sa Senado. Pati yung Kongreso, guys, ipapahuli daw siya. Oh, Kongreso, Kamara, saka Senado, nagdikit po. May mga tao dyan sa Kongreso na talagang pilit ipahuli si Pastor. At itong si Risa, sa Senado naman. Oh, nag-joint po sila, guys, ha? Nagsanib pwersa po itong si Risa, saka itong sila Suarez, kung sino-sino pa, sila Migmigs, o nagsanib pwersa sa mga kaibigan, kasi gusto nilang ipahuli, o gusto nilang ipakulong, itong si Pastor. No? Gusto nilang gusto talaga nilang imbitahan sa Senado, para makontempt po, guys. No? Yan talaga ang plano nila. So anyway, mga kaibigan, no, umpisahan na kagad natin ng mga issue dahil mahaba po yung mga pag-uusapan natin ngayon, guys. Pasensya na kayo, ha. Medyo nagkaroon po tayo ng technicalities. Ang tagal po lumabas ng live natin kanina, di ba, no? Ang tagal po lumabas ng live, guys. Talagang chinek ko, mayroon na tayong inayos. Buti naman na okay naman siya. So i-check lang natin, guys, kung okay ba yung audio natin, okay ba yung video natin, yung ano natin, nakita ba tayo? Okay ba yung sounds? Paki-press 1 na po kung okay yung audio at okay yung video. Paki-press 1 lang po, mga kaibigan. Bago po tayo mag-umpisa, guys. Kasi baka mamaya magkakaproblema tayo, Kasi nga kanina, guys, ang tagal pong lumabas ng live. Talagang late na po. So paki-check lang po, guys, ha. Sound check lang po tayo, mga kaibigan, ha. Paki-press 1 po. Maraming salamat. Para mag-umpisa na tayo, guys. Press 1 po, ayan, okay na, sige, okay na pala. Okay na pala, mga kaibigan, ayan. So okay na pala yung sounds natin, wala pala problema, no? Eto na, no, umpisahan na kagad natin, guys, kasi medyo marami-rami tayong issue. Pasensya na kayo, ha, kasi nga talaga nagkaroon po tayo ng problema, buti nga bumalik, Buti nga nakapag-live po tayo, akala ko wala na tayong live, Kasi nga, parang ayaw lumabas, no? So ito po yung issue natin, guys, ngayong gabi, Mamaya po, guys, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo, guys. No? Mamaya po, bandang dulo po, guys. Kaya kailangan nyo mag-comment at kailangan nyo magtanong para po tuloy-tuloy yung discussions natin. Okay? Ito po ang una nating issue. Ayan, good news po, mga kaibigan. Palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang good news sa DepEd. May dulot, nagdala ng good news si VP Sara sa DepEd, mga kaibigan. Ayan po. Basahin nyo, guys, kita nyo naman, di ba? Ayan. VP Sara elated as DepEd Top's Most Trusted Government Agency Survey. So nagpapasalamat po, mga kaibigan, ang ating mahal na Vice President dahil top na naman siya, guys, no? Number 1 na naman. Itong DepEd Secretary natin. Ang galing talaga, mga kaibigan. No? So ito po, nakalagay sa balita, Vice President and Department of Education Secretary Sara expressed elation Monday as agency emerged most trusted in the recent Okta Research tugon ng masa survey. Ayan. Masaya ako as Secretary ng Department of Education na mayroong ang appreciation ang mga pababayan natin sa ginawang trabaho ng ating mga frontliners. Ayan po. She attributed the agency's performance to the hardworking teachers, inspiring learners on the ground. Duterte also cited the impact of reforms
being pushed under the Marcos administration amid learning gap challenges. Masaya rin ako dahil mayroong epekto po yung kampanya ng ating gobyerno para sa isang bagong Pilipinas sa inyong ating mga kabataan ay edukado or educated, mga kaibigan. So, sa mga susunod na buwan, ipapakita na po namin sa inyong harvest. Yun po, mga kaibigan, ang kanyang napakagandang pahayag po, guys, no, ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin, guys. Talagang number 1 na naman. Number 1 talaga si VP Sara. Pagdating po sa most trusted agency, mga kaibigan, talagang namamayagpag po ang ating mahal na Vice President. Yan ang sinasabi nating trabaho. Yan ang totoong trabaho, mga kaibigan. No? Talagang napakaswerte natin na nagkaroon tayo ng isang Vice President na Sara Duterte. At least, di ba? Kung palpak mo yung Pangulo, buti na lang, yung Vice President natin, masipag. At talagang hindi po siya nagpapadai, guys. Kaya palakpakan po. Good job, Vice President Sara Duterte. Ayan po ang una nating issue. Pangalawang issue, guys. Ano ko lang ito, no? Pakinggan lang natin, mga kaibigan, no? Itong pahayag po sa interview ni Vice President Sara Duterte kasama si Senator Tolentino, mga kaibigan. Play lang natin. Excited po sa darating na linggo. Ay, pasensya na po, maaga namin kayo naabala, pero may mga katanungan po tayo ngayon. Ito po ay tungkol sa sektor ng edukasyon. Base po sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas po na 84% ang trust rating ng DepEd at number 1 na agency na department sa mga trusted agencies. Saan po natin kaya pwedeng ma-attribute ito? Ito kaya ay resulta ng magandang pananaw ng mga magulang sa mga programa ng inyong kagawaran o sa liderato? Madam Vice President? Yes, Senator Francis, paniwala ko dahil ito nakikita na ng ating mga magulang at ng ating mga kababayan ang determinasyon at katatagan ng ating mga guro at ng ating mga non-teaching personnel sa Department of Education at meron na pong epekto yung kampanya ng ating pamahalaan na kailangan yung ating mga anak, yung ating kabataan ay nasa loob po ng mga paaralan at naiintindihan na ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng kanilang mga anak at sa pagbabago ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po yung mga pamilya na medyo hirap sa buhay. Congratulations po dyan, Madam Vice President. Are you elated, Madam Vice President, dito sa naging resulta ng Okta Research Survey? Kasi number 1 trusted government agency po ang Department of Education. Yes, number 1. Palakpakan po, guys. Number 1. Galing talaga ni VP Sara. Yes, ma'am. Especially para po sa aming mga frontliners, sa aming mga teachers na nandoon talaga sa aming mga paaralan. Dahil alam nyo naman po na mahirap ang trabaho ng isang teacher at hindi basta-basta ang maging isang guro, lalo-lalo na nasa kamay mo yung kinabukasan ng mga bata at nasa iyo yung pag-inspire sa mga bata na pumasok araw-araw sa paaralan. Kaya masaya ako as a Secretary ng Department of Education na merong appreciation ang mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating mga frontliners sa Department of Education. Ito yung mga teachers natin. At masaya din ako dahil merong epekto po yung kampanya ng ating gobyerno para sa isang bagong Pilipinas na yung ating mga kabataan ay educated. Salamat, ma'am. Siguro pangalawang tanong namin at ito, importante po ito kasi para, ma'am, na unti-unting bumabalik yung lumang school calendar, gaya po na nabanggit ng DepEd, ito po ay dahil sa consultation sa iba't ibang sector, stakeholders. Pero dahil maaga ngayon ang bakasyon ng mga estudyante ngayong taon, hindi kaya maapektuhan po ang
learning quote-unquote na mga kabataan natin, ma'am? Yes, apo. Sentol, ang ginawa po natin, iniklian natin yung break. Yung end of school year break, yun po yung iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng extensive consultations dahil po dito. Dahil hindi po 2 months yung break natin na mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa 7 days lang po ang difference. Mga 1 week lang po na shorten natin ang ating school year. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar at hindi natin binalik kaagad na magtapos ang mga bata sa March. Dahil po, yun po yung isang consideration. Makaka-apekto po yun sa mga kailangan pag-aralan o learning competencies ng mga mag-aaral. So wala po yung pangamba, Madam Vice President, about yung tinatawag na learning gap, ano po? Well, nandyan pa rin po yun dahil ilang years na po tayo merong problema po sa pag-aaral at sa pagpapaintindi sa ating mga estudyante. Pero yung school calendar, hindi naman po makaka-apekto sa mga kailangan gawin ng Department of Education para merong catch-up yung ating mga kabataan, yung ating mga learners sa kanilang mga kailangan matutunan sa mga paaralan. Salamat po, ma'am. Last question na po at alam kong napakahalaga nitong oras nyo. Maswerte kami kayong nakuha namin sa initial episode at naririnig po tayo sa buong Pilipinas. Nasa Aliw TV po tayo, Channel 23. Sa Davao po, 98.7 FM po tayo sa Davao. So, huling question po, Madam Vice President. Kanina nagtatanong kami tungkol sa mga presyo sa palengke. At inulat po ng Philippine Statistical Authority na nagsisimulang tumaas ang presyo ng pagkain, inflation, kamatis kanina, medyo kulang, ganun din yung sa bigas. Sa tingin nyo, ma'am, makakatulong ba ho ang DepEd, lalong-lalo na sa i-inculcate, pagkikintal sa kaisipan ng mga estudyante natin, sa pupils natin, sa kahalagahan po ng agrikultura? Can this be part of a mini curriculum para magkahilig po sila sa agrikultura, ma'am? Yes, apo. Unang-una, Senator Francis Tolentino at Ma'am Cecil, gusto ko pong mag-congratulate sa inyong dalawa sa inyong show, early morning show. Congratulations po sa inyong dalawa. Paniwala ko natupad na yung isang pangarap na ni Senator Francis Tolentino na maging media star sa ating current events, news reporting, and of course sa pagbibigay ng opinion sa iba't ibang issues ng ating bansa. So ma'am, yung sa agrikultura po pwede po ba Yes. sa mga bata din? Paano po 'yon? Opo, Senator Francis, unang-una po, meron tayong pinirmahan na Memorandum of Agreement dahil sa pag-ikot ko sa ating mga paaralan, pag nagsuschool visit kami, lalong-lalo na doon sa mga probinsya, nakikita po namin, Senator Francis, na ang laki po ng school area. No, meron tayong mga school sites na 6, 7, 8 hectares. Pero ang nagagamit lang po nun sa paaralan ay less than 1 hectare. So nakikita ko idle lands yung ibang area doon sa school site. Kaya masaya ako na noong humingi kami ng tulong sa Go Negosyo ni Sir Joey Concepcion, sabi namin, Sir, pwede niyo ba kaming tulungan na i-conceptualize na magamit sa agrikultura yung mga idle lands ng mga school sites. Last year po, gumawa tayo ng MOA sa Philippine Center for Entrepreneurship Foundation Incorporated. Ito po yung Go Negosyo. And gagawa po sila at tutulungan nila tayo na gumawa ng programa
proyekto. Ito po yung pag-establish ng school gardens, pag-showcase ng agribusiness events sa ating mga paaralan, and syempre nagiging income generating yung mga school gardens natin para sa ating mga parent teachers associations. Ang tawag po natin sa project natin ay pampaaralang taniman ng mga agribida o PTA. Dahil unang-una, ito po talaga yung gusto namin na parang augmentation ng panggastos ng Parent Teachers Association para doon sa paaralan. O di man kaya, depende po sa discussion ng mga lawyers sa loob ng Department of Education, pwede po siyang maging trust fund ng paaralan o dagdag sa MOOE. So yun po yung gagawin natin na sa ngayon po ang nag-participate at nagbigay ng kanilang mga pilot schools para subukan natin itong pampaaralang taniman ng mga agribida ay ang Region 6 o Panay Island Panay. at ang Caraga. Oo. Yan po yung mga regions na meron na tayong na-identify na mga paaralan. Sa mga susunod na buwan, Senator Francis Tolentino, papakita po namin sa inyo yung harvest na po Ay. ng mga tanim. Meron din po tayong batas, Senator Francis Tolentino, sa pag-establish po ng fisheries school. Ayun. Apo, dito naman po sa fisheries school, Sen, tinuturuan natin simula grade 4 hanggang grade 9. Tapos papasok sila ng senior high school. Tinuturuan po natin sila unang-una paano mag-alaga ng isda. Pangalawa, paano mag-alaga ng mga isda sa fish pond. Hanggang pwede na po silang pumasok sa senior high school na meron na pong asahin ko lang po yung Actually, yan nga, Vice Aquaculture President. na yun. Aquaculture na. Aquaculture. yes, apo. Yan nga po yung- aquaculture, fish capture, fish production, packaging, fish wharf operation, and fishing gear, repair and maintenance. Lahat po ito NC2. Ayun, ang So, dami. It's already pala. Ginagawa na. Ginagawa na. PTA, katulong pa ang PTA. Part of the curriculum na ika nga. Tama po ba, Vice President? Yes, correct. Oo. Meron pong batas. Kaya part po ito ng lumang curriculum. Part din po siya ng bagong curriculum ng matatag curriculum. Meron din po tayong tinatawag na rural farm schools. Ito naman po ay tinetest natin sa Region 6 din naman. Ganon din po. Magtuturo siya ng agricultural subjects doon sa mga mag-aaral natin. Ayun, ang ganda. Kasi nung araw, Cecil, hindi ko na inabutan to. May nagkwento lang sa akin, Madam Vice President. Meron daw nung araw na Sige, contest sa Senator mga grade school, high school na Future Farmers of the Philippines Wow. Award. Yung mga ganun daw konsepto. Pero nakikita natin, maganda naman tong ginagawa ng DepEd. And we look forward, ma'am, to future developments. At ma'am, wag po kayong mag-aalangan, wag kayong mag-aatubili. Pag meron kayong gustong i-announce, ito pong programang ito ay handang maging venue po nyo, vehicle nyo po sa mga programs ng DepEd. At ako po ay nag-practice na maaga gumising araw-araw para po mahirap pala itong trabahong ito. Akala ko po madali lang, 4 o'clock po akong gumising, ma'am. Pero bukas pala meron pa. At susunod na araw meron pa. Ma'am, we have taken too much of your time, the Vice President of the Philippines, Ma'am Secretary Sara Duterte, na pinaliwanag po yung mga bagong programa ng Department of Education. Ma'am, congratulations sa being the #1 most trusted government agency according to the Okta research, and we look forward to hearing from you again, and thank you for taking your time, for waking up early likewise to join our program, Usapang Tolls. Dagang salamat, Vice President Sara Duterte. Ayan, palakpakan po Thank natin, you, guys. Senator Francis Tolentino. Matatag ang mga Pilipino, kaya kaya mo yung bagong role para sa ating bayan. Ayan, palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang magandang programa po sa DepEd. Hindi lang pala meron pala silang guys, meron silang tinatawag na ano ba 'yon?
Agri-harvest in schools. Galing, di ba? Ito mga kaibigan, sabi dito, sa mga susunod na buwan, ipapakita na po namin ang sa inyo yung harvest na po ng mga tanim. May mga tanim din eh. Parang ito yung ginagawa natin dati, di ba? Yung mga panahon natin. Sino ba yung mga medyo may edad na dyan? Makaka-relate kayo dito. Meron tayong mga sariling sikap, no? Mga ganun dati, no? Kahit sa mga school. Under the PTA Income Generating School Gardens, we are established alongside agricultural businesses. Yes, tama ito. Maganda po ang kanyang programa, guys. Napakaganda ng kanyang naisip, no? She said the program aims to either provide monetary augmentation to the parents, teachers, associations, or supplement the school's trust fund or maintenance and other operating expenses. Mayroon tayong school site na 6, 7, 8 hectares. Pero ang nagagamit lang po noon sa paaralan ay less than 1 hectare. So nakikita ko idle lands yung iba area. Kasi nga, sa mga paaralan guys or sa mga ibang mga public schools, pero ang laki kasi ng ground eh. Sobrang laki, di ba? Tapos hindi lang nagagamit. Para siyang para siyang nakatiwangwang lang guys eh. So ang ginawa nila, doon sila guys. Sila ng programa ng agrikultura. Kaya po para magamit yung mga excess lands para walang masayang mga kaibigan, di ba? Napakaganda ng programa niya. PTA program was launched following DepEd's Memorandum of Agreement with the Philippine Center of Entrepreneurship Foundation Incorporated in 2023. Ayan po mga kaibigan ang kanyang programa po as DepEd Secretary, itong si Vice President Sara Duterte po. Ang galing, sobrang galing talaga ni VP Sara. Yan Vice President pala yan guys. Pero ang dami na po niyang idea na para makatulong po sa ating mga estudyante, di ba? Napakalaking bahagi yan eh. Kasi ang paaralan po, serve as the second tahanan yan eh. Pangalawang tahanan mo, no? Ang paaralan. Kaya kailangan ang mga bata matututo talaga doon. Importante yan guys, no, sa ating lipunan. Nagtatanim dati, di ba? Ng mga palay, gulay, mga munggo, lahat tatanim. Kaya, yung mga panahon po namin guys, talagang active talaga ang mga bata. Wala yung mga gadgets na yan, wala yan. Yung mga na yan, mga internet na yan, mga TikTok na yan, wala yan dati. Ang TikTok namin nun, gardening. Ang TikTok natin nun, nasa kalye, no? Larong kalye. Basta marami po tayong mga laro doon na hindi na po nagagawa ngayon, no? Medyo nakakalungkot lang guys, no? Ang sarap balikan ng panahon natin dahil ang mga bata noon ay talagang mga active. Ayan gonatamen sa school grade 5. Kane. Ayan, si Resurrection Escalada. Ayan. Ganun kami dati, nagtatanim ng palay, pati mga gulay, sabi po ni Haida Raz. Yun talaga ang gawain natin eh. Di ba? Masaya talaga dati. So, yan po mga kaibigan ng ating issue. Ito po ang pangalawang issue guys. Ito po yung kanina mga kaibigan, no? Nagbigay po siya ng statement mga kaibigan, itong si VP Sara, patungkol po dun sa nangyari guys, yung pag-take down po ng kanyang post sa FB. Ayan po, basahin lang natin guys. Para malaman natin kung bakit po tinanggal yung niya, bakit tinanggal po yung post niya patungkol po sa EDSA. Kasi EDSA celebration, kaya siya nag-post. So, ito na po yung paliwanag ni VP Sara guys. Basahin lang natin mga kaibigan. Assalamualaikum. What I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. My position remains the same today. I did not intend to issue statement this year as I did not the previous year. Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media